panahong iyon, ang Panginoon ay humirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, "Sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo. Sinusugo ko kayo parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kunin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo, sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo, pagalingin ninyo ang mga may sakit doon, at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maliwanag naman siguro yung pakay ng ating Panginoong Diyos, yung kanyang intensyon, kung bakit higit pa sa 12 apostoles, ay nagdagdag pa siya ng 72, sapagkat sabi nga niya, masyadong malaki ang aanihin, pero kakaunti ang mga manggagawa. Napakalaki ng nais na mangyari ng ating Panginoong Diyos sa pagpapakalat ng mabuting balita at sa pagtataguyod ng kaharian ng Diyos sa lupa. Hindi higit si Jesus at ang kanyang 12 piniling mga apostoles, bagkus nagdagdag pa siya ng 12. Tayo ba ay kabilang sa 12 sa pangkasalukuyan? Opo. At ano ang ating karapatan na masabi na tayo ay kabilang din sa 72 sa ngayon na pinili ng ating Panginoong Diyos at sa mga susunod pang mga taon na kung saan ay mas lalaki pa ang aanihin at kakailanganin pa ng mas maraming tao na mag-aani. Mga kapatid ko sa pananampalataya, sa pamamagitan ng ating binyag at ng ating kumpil, ay meron tayong karapatan na tanggapin ang hamon ng Diyos na mapabilang sa mga tao na nagpapahayag ng mabuting balita sa pamamagitan ng kanilang mga salita at sa pamamagitan ng kanilang mga gawa. Nasa punto tayo ng Ebanghelyo na kung saan ay pinauna muna ni Jesus ang 12 at ang 72 upang magbigay testimonyansa na darating si Jesus. Sila ang mangunguna upang kanilang ipamalita at upang ihanda ang mga tao para sa pagdating ni Jesus ay handang-handa silang tanggapin si Jesus. Nasa punto tayo ng Ebanghelyo na kung saan pagkatapos ng ilang panahon ay pinatawag muli ni Jesus ang 72 at nais niyang tipunin sila at madinig sa kanilang mga naging karanasan sa kanilang pagpapahayag ng mabuting balita. Sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong magdadala ng anuman. Kasi yung pupuntahan ninyo, ang mga tao ang magpo-provide sa inyo ng inyong pangangailangan. Ikalat ninyo sa bawat mga tahanan na tatanggap sa inyo at manatili sa bawat tahanan ang tinatawag na biyaya ng kapayapaan. Pero kung hindi tatanggapin ang kapayapaang iyan, dalhin ninyo sa iba na tatanggap sa grasya ng kapayapaan na iyan. Kung tayo yung 12 sa kalukuyan at ngayon ay tinitipon ni Jesus, gaya ng pagtitipon natin sa hapong ito, upang sabihin kay Jesus, Panginoon, ito po yung aking naging karanasan itong buong linggo. No? Ano
Anong naging karanasan ninyo buong linggo bago pa kayo pumasok muli dito sa simbahan? Naging maganda ba ang nangyari itong linggong ito, nakalipas na linggo? Sa ating role, no, na kung saan tinawag ni Jesus yung 12 na pagpunta ninyo doon, pumunta kayo doon bilang mga tupa. Sino ba ang tupa? Si Jesus. Pero tayo rin ay tinawag ni Jesus upang maging tupa sa mga tao. Ano ang katangian ng isang tupa? Yung tupa, tahimik. No? Yung tupa, mapagmahal. No? Yung tupa, may sapat na pasensya. At yung tupa ay may sapat na kaalaman. No? Hindi ito magagalitin. No? Hindi ito impatient. No? Hindi ito yung ang bilis umakyat ng blood pressure. Ha? Meron ka lang nasabing hindi maganda, nagre-react na agad, reactionary. Saka hindi siya palaban. No? Tahimik lang yan. No? Gagawa at gagawa yan, pero kaunting salita lang. No? More on actions, less of words. Kakaiba sa ibang uri ng opposite of ng tupa ay ang asong gubat. No? Ano yung asong gubat? Yung asong gubat, mataray. Ewan ko sa lalaki, mataroy siguro, no? Tapos, madaling mainis, no? Madaling mainip. Madaling maubusan ng pasensya, no? Alam nyo, may mga nakarating na balita sa akin, no? Na yung iba sa inyo, itong linggong ito, hindi maganda. Ha? Na yung iba, no? In fact, humabol pa kagabi, no? May pahabol pa kagabi, no? Tumawag yung mister, no? Kakamustahin si Mrs. kasi birthday ni Mrs. the following day. No? Nakasagutan ng asawang babae, yung amo niya, bago pa tumawag si Mr. Tumawag si Mr. Kita ni Mrs. Anong gusto mo? Bakit ka tumawag? Di yung birthday greeting nung asawa, nawala na. Hindi, nagbaka sakali lang ako, baka busy ka, sige lang, bukas na lang, no? Maganda yung intensyon ng asawa, pero ang sagot, taliwas, no? Tumawag naman yung anak. Pagtawag ng anak, iba ang timplada ni Mrs. No? Masaya. O anak, ready na ako sa graduation mo. Nay, next year pa yata ako gagraduate. Anak, ready na yung tarpaulin. Pinamalita ko na sa mga kaibigan ko. Ito nga yung mga red packet nila, congratulations sa graduation mo. Nay, hindi kinaya. Pero Nay, kung ano man yung mga pinaghandaan ninyo, lalo na yung isusuot ninyo, pwede pa rin yan next year. Aakyat kayo sa stage. Ito talaga, anak, bakit? May matatanggap po ako. Ano yun, anak? Best in attendance. Mga kapatid, linggo-linggo nagsisimba tayo. Linggo-linggo, itinataas ng pari yung osya at sasabihin, ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan na sanlibutan. Mapapalad kayong inanyayahan sa kanyang hapagkainan. Pagkatapos ng komunyon at pagbigay ng pari ng panghuling bendisyon sa atin, paglabas natin ng pintong yan, patuloy ang paggabay ng Diyos. Sapagkat kinain na natin si Kristo, naging parte na siya ng ating sarili. Linggo-linggo ginagawa natin ito. Ang tanong, nakikita ba ng mga tao ang Diyos na tinatanggap natin? Nakikita ba nila ang kordero ng Diyos sa ating pananalita at sa ating mga gawa? O
nakikita ng tao ang ibang uri ng na hindi tupa, kung hindi nakikita nila sa atin ay pagiging isang asong gubat. Na minsan tayo ay kordero at minsan din tayo ay asong gubat. Itong linggong ito, sa inyong pagkakaupo, nandito ang Panginoon. At tinawag niya tayo muli upang magkatipon. Anong sasabihin natin sa Diyos sa linggong ito? Lord, sorry. Hindi ko napigilan ang aking sarili. Naging asong gubat ako. In fact, bago nga ako pumasok dyan, nakita ko yung isa pang asong gubat. Yung kaaway ko. At yung dapat na upuan na para sa akin sa front seat, yan ang labis kong ikinagalit. Kasi reserve na sa akin. Bakit siya, sa dami ng simbahan, dito pa talaga nagsimba? Siguro gusto nang makipag-areglo sa akin. Kaya naman. Pero Lord, hindi pa ako ready. You become what you receive. Kung ano yung tinatanggap natin, kung ano yung napapakinggan natin, yun nagiging tayo. Kaya naman linggo-linggo, ang marami sa atin ay pipilitin at pipilitin, bibigyan ng priority na kayo ay makadalo sa banal na misa sapagkat sa pagtanggap natin kay Kristo, tayo ay binabago ng Diyos. At malaki na ang pinagbago ng ilan sa inyo. In fact, yung iba sa inyo, talagang nagtalaga ng inyong sarili upang maglingkod dito sa St. Joseph. Yung mga tumakanta dito, yung mga nagbabasa dito, yung mga nagsisilbi dito sa altar, yung mga nagwe-welcome sa inyo. Dati sila ay mga asong gubat din. Pero ngayon, mabuting pastol. Mabuting mga tupa. No? Sila rin ay dumaan sa iba't ibang uri ng mga hamon sa buhay. Pero nabatid nila na kailanman ay hindi sila iniwan ng Diyos. Alam nyo, napakaganda yung imahe ng footprints in the sand. Kung kayo'y familiar dyan. In fact, awit yun eh. At saka yung mga nakasulat doon. Pero in short, minsan magtataka tayo sa daan ng ating buhay na minsan kitang-kita natin ang Diyos at nararamdaman natin sa Diyos kasi sa daan ng buhay nakikita natin 4 na yapak. Yung mga yapak natin at kasama natin ang Diyos. Pero umaabot tayo sa punto ng ating buhay na kung saan nagiging asong gubat tayo at nakakalimutan natin na tayo ay mabuting tupa. Sapagkat nawala na ang Diyos sa buhay natin. Naging busy na tayo sa ating trabaho. Naging busy na tayo doon sa mga gusto nating mangyari sa ating buhay. Hindi natin alam na yung mga biyayang nakakamit natin ay nanggagaling sa Diyos. Akala natin ito'y bunga ng lahat ng ating pinaghirapan. Hindi. Binigyan ka na maganda at maayos na katawan ng Diyos upang matamo mo ang mga biyayang yon. Pero kung wala ang Diyos, hindi mo makakamit yun. Kaya sa daan ng buhay, umabot tayo sa punto na kung saan parang gusto na nating bumitaw sa Diyos. Sapagkat may mga hamon sa buhay na ang hirap laktawan, no? Ang hirap bigyan ng solusyon. Pero kung tutuusin natin, kung talagang titingnan nating mabuti yung mga yapak na yon, makikita natin na habang tinitingnan natin, kasama tayo doon sa paglalakbay, kaya lang hindi natin makita yung mga footprints natin. Ang nakikita natin, yung mga yapak ng Diyos. Nasaan ka? Bakit patuloy pa rin yung daloy ng iyong buhay? Bakit nakalalagpas ka sa ilan sa mga hamon sa buhay? We don't realize na pala, pasan-pasan na tayo ng Diyos. Pero patuloy pa rin yung lakbay ng ating buhay through thin and thick of life. Kaya nga footprints in the sand. At minsan babalik na 4 na naman na yapakan nandyan. Kasi na ibinaba ka na ng Diyos kasi kaya mo na eh. Nalaktawan mo na eh sa tulong ng Diyos.
Kaya't mga kapatid, sa ating pagdalo sa linggo-linggo na misa, tayo na dito upang magbigay ng pasalamat sa Diyos. Sa lahat ng uri ng pagpapamalas ng Diyos sa atin ng kanyang grasya at kanyang kabutihan. Pero nagpapasalamat din ng Diyos sa bawat isa sa inyo, sapagkat sa pamamagitan ng bawat isa sa inyo, napalaganap ang mabuting balita. Nakita ng mga tao, through your experience, sa inyong testimonyansa, of the many presence of God, it's in your own personal lives, and how many of you can serve as concrete witness na ang Diyos ay buhay, na ang Diyos kailanman ay hindi nagpabaya. Ang mga nagsisilbi dito sa ating simbahan ngayon, they are concrete witnesses that God is alive. They are concrete witnesses that God has done so many good things in their own personal lives. At sa bawat isa din sa atin, masasabi din natin that really, the reason why you continue to come to this church is because God is alive in your life. He has never been absent. Tayo lang ang minsan nakakalimot sa Diyos. And today would be a good opportunity for us to express to the Lord, Lord, sa kabila ng aking kahinaan, hindi man lang ako bibitaw sa iyo. In fact, in my own weakness, the more that I will hold on to you. Kasi alam ko, ikaw lang ang lahat, ikaw lang ang tanging makapagliligtas sa akin at magsisilbing gabay ko habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. So let us cling to God. No? Ibalik natin yung ating imahen bilang mabuting tupa, katulad ni Kristo. And tingnan natin, obserbahan natin ang ating sarili every time we receive the Lord. No? Pagkatapos na ating matanggap ang ating Panginoong Diyos, sino ka paglabas mo ng pintong yan? Ikaw ba ay mananatiling tupa? O paglabas mo ng pintong yan, tingnan natin ano ang magaganap. Kung lalabas na naman ang asong gubat, wag naman. Sana makauwi muna kayo ng bahay bago pa lumabas yon. Amen.